Pag-uusapan natin itong drug den ni ex-chairman mula kay mobile journalist Kyla Macantan. Kyla, nakaninong kustodiya na itong ex-kapitan, no? Barangay chairman at iba pang mga suspect. Yes, Pops J, sa ngayon, ito ating mga suspect ay nasa kustodiya na ng Raza Buayan. So, sila kasi yung nag-conduct talaga nitong operasyon para sa lakayin itong lugar. Kasi nabanggit, Pops J, ni Hepe, no, na talagang itong lugar talaga na ito, yung bahay, matagal na palang tinitimbrihan ng otoridad, pero hindi nila talaga mapuntahan dahil may mga impormasyon na nakakarating sa kanila na yung ilan daw dito ay armado, may mga nagbabantay, at medyo liblib daw kasi, Pops J, yung lokasyon nitong bahay, kaya hindi nila talaga basta-bastang mapuntahan. Pagkalakas-lakas naman ng loob nitong ex-barangay chairman, kailan ba nagsilbing kapitan nitong suspect at hindi naman ba siya tatakbo? Dapat ngayong paparating na halalan. Yes, Pops J, no? Ang labas nga 11 years na nanungkulan itong ating suspect, no, si Kapitan, at sa loob nun talagang ongoing na pala itong gantong kalakaran sa kanyang tahanan mismo, yung illegal na droga. Pero yung pagdating sa pagtakbo, wala naman silang nakalap na gano'ng impormasyon, Pops J. Siguro maganda ang kitaan doon sa kanyang bentahan sa kanilang bahay. Nako, kahit ba nung nanunungkulan siya, itong si ex-barangay chairman, sangkot na siya sa illegal na droga. Yes, at ang labas pa, Pops J, no, bukod dito sa pagbebenta nitong illegal na droga, ang labas pa gumagamit din itong si Kapitan. Ganon din yung 5 na nahuli pa. Kasi etong mga nahuli, Pops J, hindi lang ito yung talagang tumatao doon sa lugar. So talagang sinusundan pa ng ating mga pulis yung mga kung meron bang nakatakas o meron bang hindi present nung nangyari yung kanilang operasyon. Naaktuhan ba itong si ex-barangay chairman nung pinuntahan sila ng mga pulis? Ano bang dinatnan ng mga pulis? Yes, Pops J, wala namang gumagamit nung oras na sila ay pumunta dahil nga ang kanilang transaction talaga ay bibili sila. Pero itong si Kapitan, by bus operation. Yes, by bus talaga. At si Kapitan talaga yung mismong kanilang kausap. Siya mismo yung nag-abot nung droga. At after nito, doon na lang nagkaroon ng examination at sila ay nagpositibo, lahat sila na aresto, sila ay nagpositibo bilang user din nito nga kanilang binibentang droga. Nako, droga lang ba ang krimeng kinasasangkutan ni ex-barangay chairman o meron pang iba? Yes, Pops J, isa nilang titignan, no, kasi nabanggit yung naging problema daw ng mga nasa lugar, yung may mga nakawan na nangyayari, kagaya ng mga alagang baka. Sangkot din ito. Hindi pa sigurado. Nagnanakaw ng baka. Yes, Pops J, hindi pa kumpirmado sa ngayon, no, kung sila ba talaga yung nasa likod nga ng mga pagkawala ng mga alaga, ng mga residente doon. Pero isa yun sa tinitignan, Pops J, kasi medyo, syempre, parang kahina-hinala na nga yung kanilang mga naging galaw, lalo pa at sobrang tagal na, ilang 2007 pa nag-start. So, yun yung isa na titignan. Malamang daw kasi, hindi talaga malabo na may kinasasangkutan pa na ibang illegal na activities. Kyla, ano ang kaso nga kinakaharap nitong grupong ito at may piyansa pa ba yan? Nako, Pops J, 5 kaso no, yung isinampa sa kanila. Dito yung Section 5, 6, 11, 15 at 26. So, RA 9165, ito kasing ating Section 5, Pops J, hindi siya available. So talagang wala silang pagkakataon na makapagpiyansa. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal, Kyla Macantan.